Papasok ka na ba sa eskwela, anak? Halika na at sumabay ka na sa akin para hindi ka na maglakad pa. Saad ni Mang Narciso sa kanyang anak na si Boyet habang lula ng kanyang bisikleta. Mukhang maaga po kayo ngayong mga ngalakal, tay. Wala po bang trabaho ngayon sa bahay nila Kaedong? Tanong naman ng anak. Mamayang hapon pa raw kami magpipintura, anak. Kaya ngayong umaga na ako mangangalakal. Sayang din kasi ang kikitain ko. Pandagdag na rin sa gastusin natin sa bahay. Tugon naman ng ama. Masayang sumakay si Boyet sa sidecar ng ama na ginagamit sa pangungulekta ng bakal, bote at karton. Walang tigil ang pagkwekentuhan ng dalawa habang tinatahak ang daan papunta sa paaralan na pinapasukan ni Boyet. Simple lamang ang pamumuhay ng mag-anak ni Mang Narciso. Nagtatrabaho siya bilang karpintero, tagapinta o tubero. Kung anong trabaho ang mayroon ay iyon ang kanyang pinapasok. Sa tuwing may bakanting oras siya, ay nangangalakal naman siya upang may pandagdag sa pantustos ng kanilang pangangailangan. Samantala, ang asawa naman niya ay isang manikurista at siya rin ang nag-aalaga sa dalawa nilang anak. Salat man sa buhay ay nagsisikap ang mag-asawa upang mabigyan nila ng magandang buhay ang kanilang mga anak. Habang papasok sana si Boyet sa eskwela, ay naisipan na rin ni Mang Narciso na daanan ng isang bahay na palaging nagbibigay sa kanya ng mga kalakal. Huminto sila sa tapat ng isang bahay. Akma naman na papalabas ang may-ari ng bahay. Maya-maya ay nakita ni Boyet na doon pala nakatira ang kanyang kaklasing si Luis. Nginitian niya ito, ngunit tila wala itong nakita. Iniabot ng isang lalaki ang mga naipong garapon at mga bote, pati na rin ang mga karton kay Mang Narciso at saka sumakay ng motor kasama ang bata. Mabait ang Ginoo na yon. Palagi niya akong binibigyan ng mga kalakal. Sambit ni Mang Narciso. Kaklase ko po ang batang kasama niya, tatay. Hindi ko nga alam kung bakit hindi niya ako pinansin o baka siguro ay hindi lang niya ako nakita. Wika pa ng bata. Pagpasok sa eskwelahan ay nagulat na lamang si Boyet na ang lahat ng kanyang mga kaklase ay tila nakatingin sa kanya at nagtatawanan. Kaya pala minsan ang dungis mo, Boyet, kasi nangangalakal pa kayo ng tatay mo bago ka pumasok. Sigurado ka ba na naligo ka ngayon? Tantyaw ni Luis sa kaklase. Sinamahan ko lang ang tatay ko na dumaan sa inyo kasi ihahatid niya ako. Nakayukong tugon naman ni Boyet. Sige, punta lang kayo sa bahay namin, Boyet. Marami pa kaming mga kalakal. Ibibigay ko lahat sa tatay mo para may makain kayo. Itanong mo na rin sa mga kaklase natin kung mayroon silang mga bote at dyaryo sa bahay. Nang sa gayon ay mabigay din sa tatay mo. Natatawang sambit muli ni Luis. Sa'yo na tong bote ng ininuman ko, oh. Baka makadagdag sa kita ng tatay mo to. Kantyaw pa ng isa niyang kaklase. Hindi na lamang pinansin ni Boyet ang panunukso ng mga kaklase dahil sa pangangalakal ng kanyang ama. Ngunit isang araw ay nagtuturo ang kanilang guro tungkol sa mga pangarap na nais marating ng mga bata. Nang sumagot si Boyet ay sinabi niya ay isang piloto. Piloto ng basura, sigaw ni Luis sabay tawanan ng mga kaklase. Sigurado ka ba na makakapagkolehiyo ka pa, Boyet? Sabi ng papa ko ay mahal daw ang gagastusin kung magpipiloto ka. Paano mo yun gagawin? Yung tatay mo nga, nangihingi lang ng basura sa amin para ibenta. Dagdag pa nito. Tigilan mo na ang pamamahiya sa tatay ko. Ako na lang ang pahiyain mo pero wag mong idadamay ang tatay ko. Balang araw ay makikita niyong lahat. Magiging isang piloto ako. Naiiyak na wika ni Boyet. Anong sasakyan mo? Eroplanong dyaryo o karton? Patuloy sa hagalpakan ang mga kaklase. Hindi makakalimutan ni Boyet ang araw na iyon. Lalong umigting ang kanyang pagnanais na makapagtapos ng pag-aaral nang sa gayon ay maiangat niya ang pangalan ng kanyang ama. Nang makatapos ng elementarya at makatuntong ng high school, ay nagsumikap si Boyet. Itinuon niya ang sarili sa pag-aaral. Kailangan niya kasing makakuha ng parangal upang magkaroon siya ng scholarship sa kolehiyo. Sa kabila nito ay tinutulungan pa rin niya ang kanyang ama sa pangangalakal at sa pagkakarpentero nito. Hindi niya kinahihiya
kung ano man ang hanap buhay ng ama. At kahit na palagi siyang pinagtatawanan ng dati niyang mga kaklase, ay hindi niya ito alintana. Laman lagi ng kanyang isipan ang sinabi ng ama, na marangal na trabaho ang kanilang ginagawa. Nang makatapos ng high school, ay nakuha ni Boyet ang unang karangalan. Dahil dito, ay mas marami na siyang oportunidad upang makapasok sa magandang kolehiyo at mga universidad. Naging scholar siya ng bayan at lalong pinaghusay ang kanyang pag-aaral. Kasabay pa nito ang pagtatrabaho niya bilang waiter. Kaunting panahon na lang po, tatay, ay titigil na kayo sa pangangalakal. Pangako ko po sa inyo ni nanay na kapag naging piloto na ako ay ako na po ang bahala sa inyo. Saad pa ng binata na si Boyet. Hindi naging madali, ngunit patuloy sa pagsusumikap si Boyet hanggang sa tuluyan siyang nakatapos ng kolehiyo. Nagtrabaho sandali at nang makaipon ay muling nag-aral para maging isang piloto. Unti-unti na ring umunlad ang kanilang pamumuhay hanggang sa tuluyan nang naging isang piloto si Boyet. Isang araw ay inanyayahan ang lahat ng kaklase ni Boyet noon sa elementarya para sa isang reunion. Bibigyan kasi daw ng parangal ang mga katangi-tangi mag-aaral ng kanilang batch. Doon ay muling nagtagpo ang mga landas ni Boyet at Luis. Malaki man ang pinagbago sa itsura ni Boyet, ay naniniwala si Luis na imposibleng marating ng dating kaklase ang kanyang pangarap dahil mahirap lang ito. Nang tawagin ang pangalan ng bibigyan ng katangi-tanging parangal, ay nagulat na lamang ang lahat nang marinig ang pangalan ni Boyet. Lalo nilang ihinabigla nang malaman na isa na itong ganap na piloto at hindi lamang basta piloto dahil mataas ang ranggo nito. Nang tanungin siya kung paano niya ito nagawa, ay simple lamang ang kanyang naging tugon. Inspirasyon ko ang tatay ko. Masipag siya at matyaga. Kahit anong trabaho ay kaya niyang pasukin basta para sa aming kinabukasan. Naisip ko, bakit hindi ko tularan ng aking ama? Wala siyang pakialam sa sasabihin ng iba. Basta hindi siya nakakatapak ng sinuman, ay patuloy lamang siya sa kanyang mga ginagawa. Dahil para sa kanya, ang mahalaga ay mabuhay niya kami. Iyon ang layunin niya sa buhay. Kaya ginamit ko ang lahat ng pangungutya sa akin bilang inspirasyon. Ang lahat ng mga taong nagsabi na hindi ko kaya ay lalong nagpataas ng pagnanasa. Natuparin ko ang aking mga pangarap. Sisipagan ko rin at pagtsatsagaan ko ang aking mga pangarap kahit gaano pa ito katayog. Sambit pa ni Boyet. Napayuko na lamang ang ilan dahil sa mga sinabi ng binata. Ang ilan naman ay napatunganga dahil ni isa sa kanila ay walang nag-akala na magiging isang mahusay at magaling itong piloto. Nagsilbing aral sa kanilang lahat ang nangyaring ito kay Boyet. Tunay ngang hindi hadlang ang kahirapan sa isang taong may matinding paghahangad na makamit ang kanyang mga pangarap.